baka hindi na siya babalik kay Daddy Frankie dahil sa takot na baka ibalik din siya ni Daddy Frankie ulit doon di ba? So anong isipin ni Bandam? Hindi na ako babalik kay Daddy Frankie. Kasi kapag bumalik ako doon, ibabalik din ako mismo ni Daddy Frankie. So yun po yung medyo pinag-aalala namin, no? Habang nag-i-scroll ako dito sa aking YouTube and sa Facebook, I came across with this video ng isang supporter ni Daddy Frankie. And mukhang concern lang siya dito sa latest na nangyari, no? Na kinuha nga sila Bandam, yung mga beneficiary ni Daddy Frankie, kinuha ng DSWD. Then, habang nagra-rant siya, naglalabas siya ng sama ng loob, may nabanggit siyang isang beneficiary ni Bench TV, no? Na inalagaan ni Bench TV, tapos nung time na kinuha ata nila yung ng DSWD, yung mga beneficiary ni Daddy Frank, ni Bench TV. Correct me if I'm wrong may isa na hindi nakabalik, no? Or maaring unang kinuha tapos hindi na naibalik. Kasi 'di ba may mga naibalik naman ng mga beneficiary si Bench TV, 'di ba? Pero itong isang ito ay hindi naibalik at bumalik sa lansangan, no? Allow me to share that video, no, later on. And yun yung mga naging concern. Actually, yun yung nagiging concern ngayon ng mga supporters ni Daddy Frankie, no? Among doon sa mga kinuha nila, ang naibalik ay si Lolo Calix. Kasi ano lang naman si Lolo Calix to, di ba? Yung mata niya pinaoperahan. Eh, naibalik na siya itong kay Kutsihal. Hindi ibinalik kay Daddy Frankie. Kasi nga ayaw i-video daw, diba? Tapos, ang naiwan ay si Bandam, si Junjun, at saka si JR. Among these three, no, ang may possibility gawin yung ginawa, no, ng dating beneficiary ni Bench TV ay kayang gawin ni Bandam. Okay, so yan po yung lalamanin at tatakbo ang ating istorya dito sa video pong ito. And of course, I'll share also some of the grievances ng mga taong nakasuporta kay Bench TV regarding sa issue ng isang beneficiary. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And always po, mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po, no? Yung tinutukoy ko na beneficiary ni Bench TV ay si Ikay. No, actually, may mga nagme-mention na yan sa mga comment ko before na yun nga daw po yung nangyari kay Ikay. So, out of curiosity, binalikan ko at tiningnan ko yung mga pangyayaring yun nung time na si Ikay ay muling hinanap nila Bench TV. This video happens 3 months ago, no? Kung bakit ko lang siya napabalikan to call the attention of whoever handling, no, yung mga beneficiary ni Daddy Frankie. Kasi masakit po yun para sa amin na makita na naman sila na bumalik na naman sa kalsada. Diba? After all na pag-aasikaso, pag-aaruga, pag-iingat, no, ni Daddy Frankie, masakit po sa kalooban ng mga supporters na makita sila na sa kalye. And madidiin po na naman kayong mga taga-DSWD. Ito po yung ginagawa ko na hindi ko po alam, no, yung side ng DSWD kung bakit bumalik sa lansangan si Ikay, no? If maybe some of you knows the reason, no, kindly share it on our comment section. And if you have proof like statement coming from DSWD or video coming from DSWD kung bakit bumalik si Ikay sa kalye, please share it, no? Share the link in our comment section or message me on my Facebook page, no? Para at least ma-air din natin yung side ng DSWD. But for now, kasi even doon sa video ni Bench TV, wala namang nabanggit, no? Kung ano yung reason kung bakit bumalik uli sa lansangan si Ikay, no? So allow me to share a portion of that video ni Bench. And before that, no,
ito po muna yung gusto kong i-share sa inyo. Yung post ni Bench TV sa kanyang FB. So, ito po, no? Yung sinasabi ni Bench. So, April pa ito nangyari, no? But this year, April, so 3 months ago na nga siya. According kay Bench, no? Ikay, grabe yung itsura mo. Di ko na kaya na makita ka na ganyan. Yung kalagayan mo. Kahit sino sa inyo na inalagaan namin, alam ng taong bayan kung paano namin kayo inalagaan at nabago ang bawat isa sa inyo. Halos araw-araw may nagme-message sa amin sa kalagayan mo, kaya sinubukan ka namin hanapin. Muli at tinupad ni God ang hiling ko na makita ka namin. Muli, nais ko po ipabatid sa pamilya at kinabukulan na nasa aming pangangalagang muli si Ikay. Maaari niyo po akong message, makipag-ugnayan po sa inyo. Pasensya na po. Dahil hindi ko na matiis na ganun ang kalagayan ng napamahal na sila sa amin. So, ito po yung post ni Bench TV sa paghahanap nila kay Ikay. No, si Ikay po ay isa sa mga beneficiary ni Bench TV na according doon sa aking mga nabasa, no, at sa mga sa comment section, kinuha din daw po ito ng DSWD, inalagaan, then after a month, no, nawala rin. Okay? So, I want to, for fairness, no, ng aking gagawing reaction, since wala po kasi ako makitang explanation coming from DSWD, why did Ikay return to street, no? Bakit siya nanduro na naman sa lansangan na samantalang maayos siyang inaalagaan noon ni Bench TV? Diba? So, I hope, no, doon sa mga makakapanood nito, please, share with us kung mayroon mang explanation ang DSWD na nakumugtog kay Ikay or any video, no, explaining the reason kung bakit nasa lansangan si Ikay. No? Kasi ito yung pinangangambahan ng mga supporters ni Daddy Frankie na pwedeng mangyari kay Bandam. Because we all know Bandam is medyo okay pa. No, maano lang siya, mahina lang yung IQ niya, but he can converse. Pwede siyang utusan. No, he can think, ika nga. Kasi nga nakakapag-drawing siya. Di ba? So, the possibility na pwedeng mangyari kay Bandam yun po yung kinakatakot namin. Yun yung pinag-aalala ng mga supporters ni Daddy Frankie and even team ni Daddy Frankie. Yun din po yung inaalala nila. Na wag sanang mangyari yung nangyaring ito kay Ikay kay Bandam. Kasi, siyempre, yung outrage ng mga tao, lalabas na masama na naman ng DSWD. Na yun na nga yung nararamdaman. Recently lang, di ba? May special mention pa si Daddy Frankie doon sa isang TV station or radio station, no? Na parang minasama, nagiging masama yung mga ginagawa ni Daddy Frankie. Di ba? Dahil nga sa hindi niya pagkuha ng mga kailangang kaukulang permit to operate as a charitable institution. No? So, ito po yung naging video naman, no, ni Bench yung time na hinahanap nila si Ikay. Dami na rin po kasing nagme-message sa amin na mga tao. Hindi na kami, hindi na kami napatulog. Tagtad ang message at messenger ng page namin about kay Ikay. Kawawa naman. Dito po ba sa may malapit, ma'am? Malapit sa... So ito yung yung time na hinahanap nila Bench TV si Ikay na meron nakapagbigay ng information ata sa kanila regarding sa whereabouts ni Ikay. So yun yung pupuntahan nila ngayon. Yung pinakita ko kaninang picture, no, na may comment ni Bench TV, yun po yung nagkita na sila. No? At na-rescue niya na uli si Ikay. Nasa kanila na uli. No, so as of now, I'm not sure kung nanduron pa rin, pero ang point ko kasi kung bakit ko to kinontent, no, just to give no awareness doon sa DSWD na
kumukup-kup ngayon kay Bandam, kay Junjun at saka kay JR. No? Na sana wag mangyari ito. No? Kay Bandam dahil nakakaawa po. 'Di ba? Sobra po yung pagpapahalaga na ginawa ni Daddy Frankie sa kanila, then sana wag mauwi sa ganito. Yun yung concern namin karamihan. And sana wag nyo rin kasi marinig ito o mabasa itong mga naging comment ng mga supporter ni Bench TV, no? Kasi ito yung mga comment nila. So ito naman po, no? Kung titingnan ninyo yung comment section ni Bench TV, ito po, no? Hindi naman po sa sa DSWD, di po ba? Ayan, no? Mga pasikat mga DSWD kinuha sa vlogger tapos pinawalan nila kasi hindi kaya gawin yung ginagawa ng vloggers na pagtulong, nasasapawan kasi sila ng mga vloggers. Okay? So yan po yung mga comment ng ibang mga nakasuporta kay Bench TV. Di ba? So ito pa po yung iba. Ang dami po niya na mga talagang comment na kumbaga masakit, no? Masakit na tanggapin, pero yun nangyayari. Tama, DSWD, kunwari, kukunin nila para kunwari, tutulong sila, wala naman kwenta. Ano kaya ngayon? Di nyo kaya ginagawa ng vloggers, tumutulong lang sila, kukunin nyo. Pa DSWD, ano kaya ngayon? Nakakahiya kayo. Mga nagpasikat lang para masabi lang na nagmalasakit sila. So ilan lang po yan, no, sa mga comments na inyong mababasa dito sa comment section na to ng upload na to, no, ni Bench TV na almost 3 weeks ago na to, no? And ayoko lang kasing mangyari ito, no, sa nangyari kay Ikay, no, na mauuwi sa ganitong sitwasyon din, nasa lansangan din siya pupulutin. 'Di ba? Kasi pinahalagahan po yan ng mga supporters, no? Ng mga nakasubaybay kay Daddy Frank. Tapos makikita na lang namin sa kanila. 'Di ba? Parang mabigat sa kalooban yun. And even, no, kanila Daddy Frank. And I don't know if nakakabisit pa nga sila Daddy Frankie, no? I'm not sure kung pwede nilang bisitahin sila at Bandam. Dahil doon sa ibang mga upload na nakita natin sa ibang vloggers and mismo doon sa mga kasamahan ni Daddy Frankie, may mga channel, di ba? Pinaglalaba daw si Bandam. Di ba? So, ano yung nangyari doon sa mga nag-aalaga sa kanila? Talaga bang sila dapat yung maglaba ng mga labahin ng mga kapwa nila kasama doon? Like si Bandam, pinaglalaba daw ng mga damit ni Junjun at saka ni JR. Diba? Wala ba kayong sarili ng staff na gagawa nun? Diba? Kaya nyo nga sila inalagaan dahil hindi nila kayang gawin yung mga bagay na kayang gawin ng mga normal na tao. Diba? Pero bakit si Bandam nagsasuffer, no? Sasabihin ninyo part of training? Hindi po sa inaano kang DSWD, ha? Inulit ko po. No? Kung nakukul man yung attention ninyo sa nangyaring ito kay Ikay na iniisip ko na pwedeng mangyari kay Bandam, diba, it should be a challenge, no, sa kung nasaan man ngayon si Bandam, na wag nyong ipakita, no, itong nangyaring ito kay Ikay na mangyayari din kay Bandam. Kasi nakakadismaya po yun. Kung di man nagsasalita si Daddy Frankie dahil naninimbang siya at ayaw niyang madamay yung buong mission niya, no? Hindi po ibig sabihin nun mananahimik na lang. Meron pong mga katulad namin nagre-reaction, no? Nagpapahayag ng saloobin ng taong bayan. Dahil isa rin po ako, no, sa mga taong bayan na may concern doon sa mga tinulungan ni Daddy Frankie at ng kanyang mga beneficiaries. Okay? So, ito po ang nangyaring ito kay Ikay. Sana maging aral po sa inyo, no? Sa lahat po ng DSWD na kumukup-kup nung mga inalagaan ng mga vloggers. Kung may mali man sila, mali po yun dahil sa magkaiba po kayo ng proseso ng pinagkukunan ng ipangtutustos sa kanila. Kung kayo po, mayroong gobyerno na nagbibigay ng pondo sa inyo
ang mga vloggers po ay umaasa sa sponsor at sa revenue na nakukuha nila dito sa YouTube. No? Tulad ng sinasabi ko, hindi po exploitation para sa amin yung ginagawa nila. Kung exploitation man ninyong matatawag yan, in a what way sila na-exploit? Napasama po ba sila? Diba? Dahil sa ayon yung pagkakitaan, yung pagiging mahirap nila, mahirap naman po sila eh. Yan po yung totoo doon. Kung nagamit man po yung kahirapan nila, no, nagamit po yun sa magandang paraan dahil natulungan sila, nabigyan sila na maayos na tirahan, no, napihisan, napakain ng maayos, at unti-unting gumagaling. Di po ba? So, sana dito sa nakita natin na to, kay Ikay, no, maging aral po sana to. At sana mas maging mapagmatsyag, no, yung mga taong nakasuporta kay Daddy Frank, especially doon sa mga taong tinutulungan. Hindi po ito paninira sa inyo, DSWD, inulit ko po. Ito po ay pagpapakita lamang namin ng aming suporta sa taong nakakatulong sa ating mga kababayan. No? Maging constructive criticism po sana sa inyo. Huwag niyo po sanang masamain na kaya namin kayo kinukontent dahil ipinapahiya po namin kayo. No? Ginagawa po namin ito para ipakita sa inyo kung ano po yung nangyari sa mga tao. Tinulungan ng mga vloggers like Daddy Frankie, Tekram, Bench TV, no? Na after mapunta sa inyo, ganun po yung nangyari. Okay, so kung sino man po ang makakapanood nito ng mga staff ng DSWD, especially yung may kinalaman sa nangyari kay Ikay, please, no? I encourage you to leave a comment on our comment section or message nyo po ako, no, sa C10Shade06. And para po mai-air din namin yung side ninyo. Para po hindi masabing bias yung channel ko. Kasi nag-try ako, no, totoo po, nag-try ako mag-search, no, regarding sa sitwasyon ni Ikay, bakit siya bumalik sa kalye, di ba? After makuha ng DSWD. Pero wala po ako makitang any explanation. No? So, kung meron po ng mga taga-DSWD, ako po ay humihingi, no, ng paliwanag. Kami actually, ay humihingi ng paliwanag sa naging sitwasyon na ito ni Ikay. And doon sa DSWD Paniki, Tarlac, no, kasi nandoon doon nata dinala, I don't know, kung Paniki, Tarlac ba, or kung basta, kung saan dinala sila Bandam, no? Sana po wag po ito mangyari kay Bandam. Siya po yung ako personally, siya po yung aking inaalala na pakamakatakas at bumalik, no, sa lansangan. Dahil baka hindi na siya babalik kay Daddy Frankie dahil sa takot na baka ibalik din siya ni Daddy Frankie yung doon di ba? So anong isipin ni Bandam? Hindi na ako babalik kay Daddy Frankie. Kasi kapag bumalik ako doon, ibabalik din ako mismo ni Daddy Frankie. So yun po yung medyo pinag-aalala namin, no? Na sana wag mangyari kay Bandam. Dahil kahit papano nagkaroon na ng parte sa community ni Daddy Frankie si Bandam. Nakita namin yung kakulitan niya. Nakita namin na yes, may deficiency siya. Pero compared to others, medyo angat si Bandam ng konti. Diba? Kasi nakakaintindi siya. So, yun po, no? Unulit ko, hindi po ito paninira sa DSWD. Ito po ay pagpapakita lamang namin ng aming concern na sana yung nangyari kay Ikay, wag mangyari kay Bandam. Alright, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat.